mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Akusasyon sa sariling kapatid. Patid ko na nagdadrag siya. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Hindi yan pinalampas ng palasyo. Walang basihan. Kwentong walang kwenta. Kwentong kutsero. Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Pati ang magtita, nagbabangayan din. May nag-resign na naman. Si DepEd Undersecretary Traigiv Olivar na nadadawit sa singitan umano sa 2025 national budget. Habang si Senator Ping Lacson, iginiit na totoo ang 100 billion pesos na insertions na sinabi ni Zaldico, pero malabo raw na damay riyan ng Pangulo. Rally ng mga retiradong military officials, iniimbestigahan kung saan kumuha ng pondo. Baka raw merong foreign group na nag-sponsor niyan. Babaeng modelo natagpo ang patay sa bahay ng kanyang ex-boyfriend sa Quezon City. 10 taong gulang na lalaking nasa bunganga na ng buhaya, paanong nasagip? Ito na nga, ang comeback serye dito sa TV5 ni Inigo Pascual at Ryan Agoncillo para sa The Good Doctor. At isa pang nagbabalik, ang tambalang Ashtin Olviga at Andres Mulak. Si Andres, bakit biglang kinilig kay Ashtin? Nakilig ako dun, ha? Tuloy pa rin ang protesta ng ilang grupo ngayong araw. Kabilang na riyan ang mga nagrarally malapit sa EDSA Shrine. Duda naman ang Armed Forces of the Philippines na posibleng pinondohan ng foreign groups ang protesta na pinangungunahan ng mga retired military officials. At live mula sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan, si Bril Montalvo. Bril, anong update dyan? Lalo't may balitang nagkaproblema raw sa permit? Julius, Cheryl, hindi umano sinunod ng grupong United People's Initiative ang ilang kondisyon sa kanilang permit rally, kaya hindi na sila pinayagang magsagawa muli ng kilos protesta sa EDSA People Power Monument sa EDSA White Plains at lumipat na nga sila rito sa tapat ng isang mall malapit sa EDSA Shrine. Dala ang kanilang mga placards, pinaalis man, patuloy pa ring isinigaw ng grupong United People's Initiative at ilang pro-Duterte groups ang kanilang panawagan. Sigaw nila mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon at maging ang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ibang rallyista nagdala pa ng bandila ng Pilipinas. Bukod sa pagpapaalis, hindi rin nila ininda ang pag-ulan ng malakas kanina at itinuloy pa rin ang programa. Samantala, iba ang tingin ng militar sa kilos protesta nila na yan. Naobserbahan daw kasi ng militar na naging ingrande ang setup at preparation na ginawa para sa naturang kilos protesta. Kaya naman inaalam na nila ngayon kung posibleng may nagpopondo sa grupo at kung ang nagpondo mula sa ibang bansa. Pinabulaanan naman ang grupo na pinondohan sila ng dayuhan. Wala po, lahat ito voluntary. Everything here is being born out of spontaneous and voluntarism action of the people. That I can attest. Huwag nating kalimutan, meron tayong kapitbahay na nais ang mga Pilipino ay mag-away-away at ang Pilipinas ay mawatak-watak. Ating kapitbahay is yung malaking bansa being run by the Chinese Communist Party that will do everything under their means to sow discord within Philippine society. Sa ngayon, nakaposisyon pa rin sa paligid ng lugar ang mga pulis at ibang security forces para mapanatili ang kaayusan sa kanilang rally.
Julius, Cheryl, kanina nga ay bahagyang nagkasagutan ang mga pulis at organizer dito kasi gusto nila nga magpapasok ng malaking LED at speaker dito sa venue pero pinagbawalan sila ng mga pulis. Kalaunan ay pinahintulutan namang makapasok ang kanilang mga dalang speaker at LED. Samantala, Cheryl, Julius, itinanggi rin ni retired Major General Romeo Poquiz na pinondohan ang kanilang isinagawang kilos protesta ng mga dayuhan. Aniya, mas mabuting pagbutihin pa umano ng mga nagsasabi nito ang kanilang intelligence dahil lahat ng mga ito ay galing sa mga Pilipino at pagmamahal nila sa bansa. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brill Montalvo. Bantay sarado pa rin ng mga pulis ang paligid ng palasyo sa gitna yan ng mga protesta kontra korupsyon at ang umuugong na kudeta. Ang palasyo naman hindi raw nababahala kahit pa may bagong birada ang kapatid ng Pangulo. Live mula sa Mendiola, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, gaano kahigpit ang seguridad dyan? Cheryl, nananatili ang mahigpit na seguridad na ipinatutupad ng Philippine National Police sa mga kalsada malapit sa Malacanang kasunod niya ng mga kilos protesta sa Quirino Grandstand at People Power Monument. Sarado pa rin sa mga motorista hanggang ngayong araw ang Mendiola, Recto Avenue, Legarda Street at Ayala Bridge. Patuloy ang pagbabantay ng mga tauhan ng PNP mula sa NCRPO, MPD at mga yung tinatawag natin na Police Civil Disturbance Management Contingents mula sa ibang bahagi ng bansa. Nakaharang pa rin sa mga isinarang kalsada ang mga concrete barrier, barbed wires at container vans na inilatag bilang bahagi ng security measures simula nitong weekend. May mga truck din ng bomberong ipinadala ang Bureau of Fire Protection. Wala pang kumpirmasyon ng PNP kung hanggang kailan mananatili ang road closures. May ilang mga commuter na napilitan ng maglakad gaya ng mga estudyanteng pumapasok sa kahabaan ng University Belt. Ang paghihigpit dito sa Mendiola na alam naman nating malapit lang sa Malacanang ay sa gitna ng mga kilos protesta at ng bulong-bulungan ng posibleng kudeta. Ilang beses nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi sila sasali sa anumang destabilisasyon. Kanina naman, natanong ang Malacanang kung nangangamba ba sila sa katapatan ng militar. Kasunod ng akusasyon kagabi ni Senator Amy Marcos tungkol sa umano'y pagdodroga ng First Family. Pakinggan po natin ng sabay-sabay ang sagot ni Palace Press Officer Claire Castro. Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Amy. Walang basihan. Kwentong walang kwenta. Kwentong kutsero. So bakit magkakaroon ng pag-aalala ang mga miyembro ng AFP? Isa lamang itong ingay. Balik po dito sa Mendiola, asahan ang mabigat na traffic sa mga kalsadang isinara at mga katabing mga daan, especially po yung malapit sa Malacanang. Dito sa Mendiola, Legarda Street at maging po sa may Ayala Bridge at dito sa may Recto Avenue. Abiso po sa mga motorista ay maghanap po muna ng mga alternatibong ruta. Cheryl, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. Susunod, babaeng modelo natagpo ang patay sa bahay ng kanyang ex-boyfriend. At welta ni Presidential son Sandro Marcos, akusasyon ng kanyang tita Amy, hindi raw yan asal ng tunay na kapatid. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Tatlong sunog ang sumiklab sa magkakahiwalay na lugar sa Lapu-Lapu City. Sa barangay Buaya, nasa 30 bahay ang natupok ng apoy. Ayon sa BFP, faulty electrical wiring ang sanhi ng sunog. Sa lakas naman ng apoy sa second floor ng gusali sa barangay Poblasyon, nadamay pati ang botika at bakery. Napula naman yan at tingin ng BFP, faulty wire din ang mitya ng apoy. Nagkasunog din sa isang bahay sa barangay Marigondon. Naiwan daw kasing nakasindi ang isang kandila. Wala naman nasaktan sa sunod-sunod na mga sunog. Business as usual si Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng mga akusasyon ng kanyang ate na si Senator Amy Marcos. Personal siyang pumunta at nagbigay ng tulong sa Kararayan Naga Elementary School sa Albay. Nasira ang ilang classrooms doon matapos ang hagupit ng super bagyong Uwan. Bukod dyan, namigay din ang Pangulo ng emergency cash, pati family hygiene at kitchen kits sa higit 100 pamilyang binagyo. Nakipagpulong din si PBBM sa lokal na pamahalaan para sa tuloy-tuloy na relief operations doon. Wala namang ambush interview ang Pangulo. Susunod, batang tumawid sa ilog, sinakmal ng buhaya. At Senator Amy at Congressman Sandro Marcos, nagbabangayan na rin. Hindi raw kasi asal ng tunay na kapatid ang mga birada ng senadora. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Bidang-bida talaga ang saya ng Christmas season sa pagpapailaw ng Jollibee Joyful Christmas Stores. Sinimulan yan sa Ortigas Extension C. Raimundo branch nila sa Pasig City. Jollibee's Joyful Christmas Stores is our way of ushering in the holiday season for our customers and our communities. From 100 stores noong 2023, 300 na ngayon ng Joyful Christmas Stores nationwide. Pangako ng Jollibee, mas ibibida nila ang joyful season with their Christmas stores. The true joy of the season comes from being together. No matter where or how you celebrate, what matters is really the moments of togetherness that you have. Mas naging maningning pa nga ang event dahil sa presence ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Lalo na dito sa Pilipinas or sa mga Pilipino, bare months pa lang, nagsa-celebrate na tayo ng Pasko. As in, I think we're the only nation in the world na talagang takes Christmas very seriously. Kasabay rin ito ang world premiere ng Jollibee Christmas ad na ang tema ay Buo ang Saya ng Pasko. Talagang sa Jollibee, tuloy ang ligaya kapag tayo ang magkakasama. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Martes. Matapos ang ilang buwan ng issue ng hiwalayan, kinumpirma ni Ellen Adarna na 3 buwan na silang hindi nagsasama ni Derek Ramsey. Sa series ng kanyang IG story, sinabi ni Ellen na 2 beses niyang ipinabarangay ang asawa hanggang sa nagkaroon ng agreement na hindi babalik sa bahay nila si Derek hanggat hindi pa nakakalipat sina Ellen sa kanyang pinapa-renovate na bahay. Sinagot din ni Ellen ang isang fan kung bakit absent si Derek sa first birthday ng kanilang anak. Sagot ni Ellen, pinadalhan naman ng invitation ang aktor.
Susunod, banat ng Malacanang sa mga aligasyon ni Senator Amy Marcos sa First Family, isa raw yang kwentong walang kwenta. Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? At babaeng modelo natagpuang patay sa bahay ng kanyang ex-boyfriend. Ang lalaki kinuyog ng mga kaibigan ng biktima. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tahasang inakusahan ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na nagdodroga raw. Buwelta ng palasyo, walang basihan at kwentong walang kwenta ang mga paratang ng senadora. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Batid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Mismong ang super ate na si Senator Amy Marcos ang naglaglag sa kanyang nakababatang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Pati ang First Family, dinamay ni Amy. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Dagdag ba ng senadora, naggamit umano si PBBM para sirain ang mga Duterte. Sa kabila ng mga akusasyon, may mensahe si Amy sa kanyang ading. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manam. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling. Bumanat naman dyan ng Malacanang. Hindi raw tatablan niyan si PBBM lalo't wala raw kredibilidad ang mga paratang ni Amy. Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Amy. Walang basihan. Kwentong walang kwenta. Kwentong kutsero. Lumang kwento na raw ang mga ibinato sa Pangulo at napatunayan ng hindi totoo. Sa livestream ni Yuse Claire Castro kagabi sa YouTube, ipinakita niya mga pruweba na noon pang 2021 ay nagpa-drug test at nag-negative na si PBBM. Giit pa ni Castro, mismong eksperto na mula sa St. Luke's Medical Center Global City ang nagkumpirmang negatibo ang resulta ng cocaine test ng Pangulo. Matatandaang sa isang pagdinig ng Senado noong 2024, isang drug analyst ang nagpatunay sa resulta. Sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Negative? Yes. Negative? Yes po. Alright. Ipinaalala pa ni Castro na si PBBM ang nag-donate ng kidney para sa kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? So, banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid?
Tingin ng palasyo kung ano-ano nang iniuungkat na isyu laban sa Pangulo para lang mapatalsik siya sa pwesto. Pwes, hindi raw papatinag si PBBM. Hindi po opsyon sa administrasyon, sa Pangulo ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang, nahaharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Ipinunto rin ni Yusek Castro ang pag-iingay ngayon ni Senator Amy. Samantalang matipid ang mga pahayag niya noong pinag-uusapan ang kontrobersya sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kitang-kita naman daw na may pinapanigan ang senadora. Mas pinoprotektahan niya ang mga taong may issue about corruption, mas pinoprotektahan niya ang mga taong umamin na murderer, kaysa sa kapatid niya na nagsasagawa lamang ng pagpapaimbestiga para mawala, masugpo ang korupsyon sa bansa. Bakit daw ba tila hinahadlangan ni Senator Amy ang investigasyon ng pamahalaan kaugnay ng korupsyon? Hindi raw kaya dahil mga kaalyado siya na nasasagasaan sa isyu ng flood control? Basang palasyo nanindigan na walang sisinuhin sa investigasyon kontra katiwalian. Hindi matitinag si Pangulong Marcos Jr. sa pag-usik sa sino mang nasa likod ng mga tiwaling gawain. Kamag-anak man, kaalyado, o kahit na ang sariling kadugo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hindi raw asal ng tunay na kapatid ang ginawa ni Senator Amy ayon kay Presidential Son at Congressman Sandro Marcos. Sagot ng senadora, handa siyang magpa-DNA test basta magpa-hair follicle drug test ang first family. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa gitna ng lumalalang gulo sa pamilya Marcos, hindi lang sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang binanatan kagabi ni Senator Amy Marcos sa INC rally, kundi pati si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. At ngayong umaga, bumwelta ang batang Marcos. Sa kanyang Facebook post, sinabi niya na ang ginawa ng kanyang tita ay hindi asal ng tunay na kapatid. Aniya, masakit na umabot ang kanyang tita Amy sa puntong nagpapakalat na umano ito ng web of lies para guluhin ang gobyerno at itulak ang sarili nitong ambisyon sa politika. Mariing pinabulaanan ni Congressman Sandro ang lahat mula sa alegasyong gumagamit ng droga ang Pangulo, ang First Lady at ngayon pati siya. Giit niya, wala itong basihan, walang katotohanan at walang mabuting maidudulot sa bayan. Kaya nga raw itong patunayan mismo ng mga pinsan niyang mga anak ni Senator Amy. Dagdag pa ni Sandro, masakit para sa kanya na ang taong tumulong sa kanya sa pagsisimula niya sa politika ay siya ngayong nagtataksil sa kanilang pamilya. Pero hindi nagpatalo si Senator Amy. Sa hiwalay na post, binanatan niya ang pamangkin at sinabing gusto lang daw paingayin ni Sandro ang chismis na hindi siya tunay na kapatid ng Pangulo. Kaya hamon ng senadora, magpapa-DNA test daw siya basta magpa-hair follicle drug test ang first family. Ang Malacanang naman bumanat sa anilay paulit-ulit ng script laban sa Pangulo. Bakit naman daw susunod ang Pangulo sa mga nagsasabing magpa-test siya gayong negative na ang drug test result niya noon pang 2021? Uulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Agree rin ang palasyo sa sinabi ni Sandro na hindi asal ng tunay na kapatid ang ginawa ni Senator Amy. I think he's talking about the character, the attitude of being a sibling. So, totoo naman, sa kapwa natin Pilipino, hindi naman talaga asal ang manira ng sarili mong kapatid. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Very un-Filipino raw o hindi ugaling Pinoy ang ginawa ni Senator Amy Marcos sa kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Suspecha ng ilan,
nililihis lang ng senadora ang issue. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Sa Pilipino, naawa ako sa kanya. Naaawa at ramdam daw ni Senador Ping Lacson ang sakit na posibleng nararamdaman ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, kasunod ng pandalaglag sa kanya ng sariling kapatid na si Senador Amy Marcos. Sa rally ng Iglesia ni Cristo, sinabi ng senadora na dati na raw nagdodroga ang Pangulo. Alam mo, that's very un-Filipino, ano? Kasi tayo, mag-aaway man yung magkapatid, di ba, nalilimit yung usapan within the confines of the home. Or at most, minsan, binubulong sa mga kaibigan, but not in front of hundreds of thousands of Filipinos, especially in a religious gathering. Wala raw nakikitang motibo si Lacson kundi politika. Ito naman ang pahayag dyan ni Senate President Tito Soto. Could be the defining moment of her political career. Sabi naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, kung totoo ang sinasabi ni Senator Amy, kailangan malinawan ng taong bayan. Lalo raw tumindi ang kanilang panawagan na magpa-drug test ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Ang Akbayan Party List naman gusto nang ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. Yung mga usaping pampamilya raw ay hindi dapat nakakaapekto sa bayan. Pati si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon naman nagalit din kay Amy. Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Ipinagtanggol din ni Gadon ang First Lady na inakusahang nagdodroga umano. Wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya. Panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Tingin ni Gadon, nag-iingay si Senator Amy dahil malapit na raw kumanta ang umano'y bagman ng senadora. Malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo. Wala pang bagong pahayag tungkol dyan si Senator Amy Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa umano'y 100 billion pesos na siningit sa 2025 national budget. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. Ginamit lang daw ng dalawang nagbitiw na undersecretaries ang pangalan ng Pangulo para itulak ang budget insertion. Nagbabalik si Mayan Los Baños. Totoo raw na may siningit na 100 billion pesos sa 2025 national budget gaya ng ibinunyag ni dating Congressman Zaldico. Ayon yan mismo kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Pero hindi raw totoo ang paratang niko na si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos ng insertion sa Bicameral Conference Committee. Yung gusto kasi ng iba, paniwalaan natin na sa Pangulo ang nag-insert, nag-utos mag-insert. But it doesn't make sense to me. Common sense. Siya nag-utos, ibibito niya. Dagdag pa ni Lacson, ayon sa kanyang impormasyong nakuha, may gumamit ng pangalan ng Pangulo para palabasing galing sa kanya ang utos. May mga tao sa Malacanang, not authorized by the President, who misrepresented him. Ang tanong, paano naman nakuha ni Senator Lacson ang impormasyong inosente ang Pangulo sa mga pangingitbak sa ilang DPWH projects? Ayon kay Senator Lacson, tinawagan siya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para idetalye kung saan napunta ang mga kickback at paano nailusot ang 100 billion pesos sa budget. Matatandaang humarap na rin sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee si Bernardo kaugnay sa maanomalyang flood control projects. Inilahad daw ni Bernardo kung paano umikot ang kickback at sino ang tunay na pinuntahan ng pera. Hindi raw sa Pangulo, kundi kay dating DepEd Yusek Tregiv Olivar niya dinala ang kickback. Si Olivar daw ang nagpamiting noon tungkol sa unprogrammed appropriations para sa Office of the Executive Secretary. Pagkakaalam din daw ni Bernardo, kasama ni Olivar si dating Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President. In at least 10 deliveries. May armored van si Yusek Olivar, may armored van siya, darating yung van driven by Olivar, possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armored van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera.
Ang pinakamalaking delivery ay noong March 11 daw, 2 billion pesos para kay Olivar. Bukod pa sa 1 billion pesos na personal na hinatid ni Bernardo kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Iminungkahi ni Lacson kay Bernardo na sumulat kay Pangulong Bongbong Marcos at kahapon natanggap na ng palasyo ang sulat. Sinundan agad yan ang pagbibitiw sa pwesto ng ilang miyembro ng gabinete. Ayon naman kay Ombudsman Boying Rimulya, I had my suspicions already before about the activities of Undersecretary Adrian Bersamin. He was already in my radar for a long time, and it's Tri-Give that I just got to learn about later on. Tri-Give Olivar, and of course about the involvement of Bina Pangandaman, and I'm not surprised because there may be temptations on the side for them. Posible raw maharap sa kasong conspiracy to commit plunder si Yusek Adrian Bersamin. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Naghain na ng mosyon ng Ombudsman para hilingin ang kanselasyon ng pasaporte ni dating Ako Bicol Representative Zaldi Co. Sa panayam ng Storycon sa One News, sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na hinain nila ang mosyon ng linggo sa Sandigan Bayan at hindi sa Department of Foreign Affairs. It's a court order already we're looking at. Not anymore a DFA. The fight na yan is already in court, but it's just filed with the docket division of Sandigan Bayan. Yeah. It will be raffled off tomorrow. And after the raffle, the court itself will have to rule on whether to issue a warrant of arrest and to whether or not to cancel his passport. Samantala, hinimok naman ni House Speaker Bogie D. ang dating congressman na umuwi na ng bansa at panindigan ang kanyang mga aligasyon. Hit ni D, hindi sapat ang video mula sa ibang bansa. Kailangan daw nitong humarap at maglapag ng ebidensya. Matatanda ang naglabas ng sunod-sunod na video statement si Ko kung saan dinawit niya ang magpinsang Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa issue ng budget insertion. Nagsampa na ng mga kaso ang Ombudsman laban sa mga dawit sa maaanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Ang unang nasampulan, sina dating Congressman Zaldi Co at mga opisyal ng DPWH Mimaropa at contractor na SunWest. Nasa frontline ng balitang niya, si JC Cosico. Dumating ang mga tauhan ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan kaninang hapon para isampa ang kauna-unahang kaso kaugnay ng maaanomalyang flood control projects. Kasong malversation of public funds at graft ang isinampa laban kina dating Congressman Zaldi Co, mga opisyal ng DPWH Mimaropa at Board of Directors ng contractor na SunWest na iniuugnay rin kay Co. Nag-ugat ang kaso sa maaanomalyang 289 million pesos na road dike project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Nadiskubre noon ng DPWH at Oriental Mindoro LGU na substandard ang mga materyales na ginamit sa proyekto. They discovered that the steel sheet piles used for the dike were grossly below the required standards. These findings point to a scheme that resulted in unwarranted benefits, technical falsification, and the misuse of public funds. Inirekomenda ng Ombudsman na walang piyansa ang sinampa nilang kasong malversation dahil higit 8 million pesos daw ang pondong hindi ginamit ng tama. Naghain din sila ng mosyon sa Sandigan Bayan para agad i-raffle ang kaso at maglabas ng arrest warrant at whole departure order laban sa mga sangkot. We will pursue this case firmly, independently, and without fear or favor. Public funds were meant to protect communities from flooding, not to enrich officials or private contractors. Wala pang pahayag tungkol dito ang kampo ni Ko. Pero nauna na nilang sinabing hindi sila maghahain ng counter-affidavit dahil na-prejudge o nahusgahan na raw agad ng Ombudsman ang kaso. Bagay na itinanggi noon ni Ombudsman Boying Rimulya. Masusundan pa raw ang mga kasong isasampa nila sa korte kaugnay na flood control scandal. Nagpapatuloy raw ang preliminary investigation at fact-finding sa iba pang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Konting hintay na lang at mapapanood na ulit ang minahal na love triangle
nina Kiefer, JJ at Yuri sa Book 2 ng hit seryeng Ang Mutya ng Section E. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. On a high pa rin sina Ashnol Viga at Andres Mulak matapos mag-viral in just 24 hours. Ang scene drop para sa Book 2 ng Ang Mutya ng Section E. Paano ba naman? Intense kung intense ang papader scene na Kiefer at JJ. Nagpasample pa nga si Andres sa News 5 camera. Medyo sanay na din kami sa isa't isa. Yeah. And alam namin yung boundaries and yung limitations ng isa't isa. Nakilig ako dun ng onte. Pero ayun, ang galing nga talaga na everything is happening and everything's working out for all of us talaga in Section E. Talagang di namin na-expect to when the show first came out a year ago, you know. Ayun na nga, 1 year pa lang. Grabe ng tagumpay ng lead stars with a hit movie at own series. Si Rabin Angeles, thankful na bumalik na sa kanyang trending character bilang ang red-haired na si Yuri. Nabuhay din ang Ash Dress, Ash Bin at solo fandoms na laging nagpapatrending sa kanila. Pero paglilinaw nila Andres at Rabin, hindi affected ng fan wars ang friendship nila. Wala talaga po sa amin yan. Talagang pinag-usapan po namin yan nung pagkakita po talaga namin after ng mahabang pahinga, after ng madaming project na ginawa namin. Talagang nag-usap po talaga kami dun sa bagay na yun. Konting hintay na lang dahil back to school na tayo on December 4 sa Viva One app para sa Book 2 ng Ang Mutya ng Section E. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, babaeng modelo natagpo ang patay sa bahay ng kanyang ex-boyfriend. Ang lalaki, kinuyog ng mga kaibigan ng biktima. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Iniimbestigahan ng mga pulis ang pagkamatay ng isang babaeng modelo sa Quezon City. Uli niyang nakasama ang kanyang ex-boyfriend na siya ring nagdala sa kanya sa ospital. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Kinuyog ang lalaking nasa loob ng kotse na yan ng mga kaibigan ng nasawi niyang ex-girlfriend at freelance model na si Gina Lima. Mismong ang lalaki ang nagsugod kay Lima sa ospital nang mawalan daw ito ng malay sa loob ng kanyang bahay sa Quezon City. Bukod sa duguan, may mga nakita ring pasa sa binti ni Lima, kaya nagkaroon ng pagdududang may kinalaman ang lalaki sa pagkamatay nito. Inimbestigahan naman ng mga pulis ang bahay ng lalaki. Walang nakitang senyales ng anumang gulo sa lugar, pero may nakuha raw ang mga pulis. Suspected drugs pa naman yun, pending pa rin sir sa result ng crime lab. May tableta at saka suspected kush. Lumalabas naman sa inisyal na pagsusuri na cardiorespiratory distress o problema sa puso at baga ang ikinamatay ni Lima. Tumanggi munang humarap sa kamera ang mga kaanak ni Lima. Giit naman ng ama ng lalaki, wala raw ginawang masama ang kanyang anak. Wala rin daw siyang narinig na anumang ingay sa kwarto bago natagpo ang patay ang biktima. Hindi ikinulong ang ex-boyfriend dahil wala pang nakakalap na matibay na ebidensya laban sa kanya. Posible siyang maharap sa reklamong homicide kung mapapatunayang may foul play. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Inigo Pascual is so back with a new Kapatid serye. Nagbabalik din po sa acting si Ryan Agoncillo para sa The Good Doctor. Nasa frontline. Balitang yan, si MJ Marford. The Doctors Are In. Nasa Pilipinas na ang well-loved series na naging chart topping sa US, Korea, Taiwan at Thailand. Ang The Good Doctor.
Hatid niya ng M-Quest at line produced naman ng Creation Studios. Star-studded ang cast top billed by Inigo Pascual. It was actually my dad who told me that they were doing a remake of this. And I mean, who could say no to a project like this? Acting comeback din ito ni Dabarkad's Ryan Agoncillo. Challenge daw ito kay Ryan na matatakotin sa dugo. Tinatanong namin si Direk, gaano ka-extreme ba yung mga kukunang eksena? Ang pinagkasunduan namin ni Inigo, we're gonna have to have a safe word or safe action if we're about to faint, just so magsaluhan tayo. Tatalakayin sa kapatid serye ang mga realidad sa health industry sa bansa. I'm excited for it dahil mas magiging Pinoy yung story. We're gonna add a lot of Filipino elements. This December na magsisimula ang production ng The Good Doctor. Abangan yan soon sa TV5. Kung may magsisimula, meron ding magtatapos. Last 2 episodes na ng kapatid reality dating game show na Love on the Clock. Magkakaalaman na kung sino sa daters ang match para sa isa't isa. But not without the drama. May confrontation, iyakan, agawan, at aminan ng feelings. Host dyan sina Don Chang at Juancho Trevino. Panoorin ang Love on the Clock Saturdays 9:15 p.m. sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga maiinit na showbiz update ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Rice. Abangan nyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.